Yo, alam nyo to, mga ka-plastic. Napanood nyo naman siguro ito. At parang medyo na-insulto yung mga netizens sa kanya, mga ka-plastic. At at the same time ako rin parang na-insulto din sa pananalita ng lalaki dito sa video na ito. Kung napanood nyo na ito yung about dito sa ine-expect niyang sisling sisig, pero ang lumabas ay sisling ampalaya. Yung sinerve sa kanya ng nakaputing lalaki na yon. Pero pangit kasi tignan na hindi mo magugustuhan yung reaksyon ng lalaki at the same time. So panoorin nyo muna yung video. Then magbabasa din tayo ng comments, mga ka-plastic. Sisling ang palaya. Putang ina mo. Ako. Tarantadong putang ina mo ang palaya. Sisling. Putang ang ina mo. 'Di ba? Parang kahit sinong tao mayayamot din sa pag-uugali ng ganun eh. Bakit mo kailangan murahin yung grasya, mga ka-plastic? Nadismaya ka lang dahil hindi sisling sisig yung yung binigay sa iyo o yung sinerve sa iyo ng isang waiter. So hindi ko alam kung ang order ng lalaki is talagang sisling sisig. Kaya siguro nadismaya siya at murang-mura siya dun sa lalaking yun. Para sa akin kasi parang hinamak mo yung ulam na to eh. Hinamak mo yung pagkain na ito the way na alam mo sa sarili mo na maraming nagugutom, maraming nagdudusa, maraming kapospalad na hindi makapagpundar o makabili ng ganitong klaseng ulam. Tapos mumura-murahin mo lang yung pagkain. Hahamakin mo porket gulay lang siya. 'Di ba? Samantala yung ginugusto mong sisling sisig, yun yung ulam na maghahatid sa iyo sa kabilang buhay. Hindi siya masustansya. At the same time, yung pagiging palamura mong tao ay lalala pa yun dahil nakakapagpataas siya ng presyon o high blood pressure. 'Di ba? Para sa akin nababanas ako dun sa lalaking yun na ininsulto niya yung ininsulto niya yung ulam na ampalaya. Kahit naman sinong tao hindi matutuwa sa ganong klaseng ugali. Na parang minatapobre mo na yung ampalaya. So ganito yung comment kasi ng mga tao. Ang daming mababait dito sa comment section. Yung mga magmamalinis kasi. Ito naman yung sabi ni Eleanor, yung nagagalit sila sa mura baka marinig ng bata. Tapos may mag-comment din na mura na galit na galit. Baka mabasa ni, 'di ba? Hindi kasi parang wag nating i-normalize yung mga ganong bagay na kapag nadismaya ka sa ulam, may mumurahin mo na yung grasya. 'Di ba? Wag nating i-normalize sa social media lalo na maraming batang nakakapanood ng video na ito. Lalo na kung halimbawa nag-trending po yan, nag 1 million views o 10 million views. Isipin mo sa 10 million views, imposibleng walang batang nanonood doon. 'Di ba? Tapos yan, nakikita ninyo, gaya ng sinabi ni Ma'am Eleanor, maraming nakakarinig na bata. So magiging normalized na yung pag-insulto sa pagkain o sa grasya. 'Di ba? At ito, di naman po nila inintensyon na magmura kung kanino man. Nahype lang siya dahil nagulat siya sa ampalaya sisig. Hindi rin yun yung ano eh. Kumbaga, panghahamak yan ng ulam, mga ka-plastic. So isipin mo, ulam pa rin yan na masustansya. Gulay po yan. Ang benefits ng pagkain ng ampalaya ay para mapalakas ang iyong immune system. At the same time, hindi ka tatabla ng sakit. At yung ampalaya kasi, pampababa ng presyon yan.
at malayo kang may chances na malabanan yung sakit na cancer kapag kumain ka niyan. At the same time, tataas yung red blood cells mo. Di ba? Sabi naman ni Ang, favorite ko yung ampalaya pero sisig mo, idol. Init talaga ng ulo. Yung na-judge ka ng dahil sa mura, hindi nila alam kung gaano kabuti ang mga angkan nyo. At gaano kasayang kasama kayo. Marami na naman na nagsasabi o mag-claim na mabuting tao ka, pero hindi po mo mabuti ang nagpapakita ka ng kabutihan sa ibang tao, mabuti ka na talaga. Kasi yung behavioral na pinakita ng lalaki na yon, isang signs yon na napaka-toxic niyang tao. Kahit sabihin mo pabiro yung ginawa niya, hindi rin pwedeng i-consider yun dahil para mo na rin kasing minura yung grasya, mga ka-plastic. So nakakalungkot kasi na nino-normalize ng mga tao yung mga ganong klaseng toxic behavior na parang okay lang pala magmura. Paano kung marinig ng bata yan at iniisip niya na yung pagkain pala na yun ay isa palang walang kwentang pagkain, di ba? Yung nasa dila mo na yung pork sisig, napapamura ka talaga. So yun, wala naman ibang comment dito kundi siya ang binabayas. May mga tao rin naman nagsasabi na hindi rin maganda yung mga sinasabi niya o yung mga reaksyon ng tao po. Sana sa susunod, pagdaan-daan ka sa mga sinagsasabi mo dahil marami pa ring tao ang nakakapakinig at nakakapanood sa'yo at hindi lang mga matatanda, may mga bata rin, mga ka-plastic. So, hanggang dito na lang ang aking opinion. Sana wag mo nang ulitin nito, sir, dahil ang pagkain ng gulay ay hindi po basta-basta lang. Wag mong hamakin yung gulay dahil yan ang magliligtas sa'yo at pwedeng humaba yung buhay mo. May possibility na mag-expand pa yung buhay mo instead na kumain ka ng sisig na pork sisig. Yung pork sisig kasi unti-unti kang papatayin yan Pero yung gulay, papahabain pa ang buhay mo niyan. Kaya ganun. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.